So dito naman tayo sa discuss ko din tong sa battery. Actually, bakit CST Energy yung binili ko? First option ko talaga is si LB Topsun. Pero dahil medyo nahirapan ako kumuha ng LB Topsun, tsaka medyo may kamahalan siya. Ito, tinesting ko to si CST. So medyo maganda naman ito. Features nito, maganda yung mga protection nito. Actually, yung protection niyan is, ayan, kagaya niyan, may kumano na isang protection na. Kasi 100% na siya, pinipigilan niya ma-overcharge yung pinaka-battery cells niya. So, yan yung mga isa sa mga marami siyang mga protection. I think mga nasa 15 yung mga protection features niya dito sa battery. Para hindi itong battery na to, itong mga battery cells niya is hindi basta-basta sila. Then kagandahan dyan, kahit lakas ng charge, pansin ko, hinahawakan ko yung buong body ng hindi ko lang nararamdaman siya na umiinit talaga. Kahit mataas yung sikat ng araw, kahit mainit, wala akong nararamdaman na kahit anong init sa kanya. And then, based dun sa communication dito, lumalabas. Pag nag-charge ako ng lumalabas na sa kanya is 36, 37 degrees Celsius. Yun yung isa sa pinaka recommended na temperature ng pag-charge ng battery. And then, isa sa mga nagustuhan ko niya, ang ganda ng aesthetics niya. Titignan ngayon, ang ganda, ang puti, ang linis tignan, napaka-simple. Yan, meron siyang mga footings dito. Nakalak na yan, naglagay na lang ako ng iniwan ko yung pinaka mismo paleta niya. Kasi nga, pag bumabaha minsan dito yan, maanong tubig. Ayoko nung kasing siya. Sanay kasi ako ng battery, hindi ko nilalagay sa ground o sa lupa. Kasi nga, tendency nadi-discharge yung battery. Pero ito naman, may mga footings naman siya. Yan, design naman talaga yun sa sahig. Kaya, okay lang naman yan. Ano ko lang naman to, para sa akin lang naman yan. Ayokong makalapag lang sa sahig ng mismo ng battery. So, isa sa mga wala ka naman masyadong ipoprogram. Isa sa mga nagka-digits yan, touchscreen siya. Na may code siya. So, nandun yung code sa loob medyo mahaba. So, hindi ko mapakita yung code. So, yun, lang siya. Ito ko to. So, ano naman to is based na sa features niya, nasa 6,000 cycle siya. 6,000 cycle charge. So, meaning naman, ang ibig sabihin 6,000 naman si charge. Agad yun, count as 1 na yun. Ang pinaka-count ng cycle charge is once na full charge siya ng full or something na discharge siya ng 80%, doon siya mag-account na 1 cycle. Hindi ibig sabihin na kapag na-discharge siya, 1 cycle agad yun. Ginamit nyo yung 5% ng battery dahil kinulang yung solar panel input, gumamit siya sa battery ng 5%, hindi siya ibig sabihin na 1 cycle na agad siya. Okay. So, mag-account lang yun na cycle kung saan na full discharge siya ng 80%. So, ganun yung design niya. So, based dito sa pinaka-settings na maganda din naman. Saan nakalagay dyan? Yan, isa sa mga old advertisement, 280 lang talaga yan. Hindi siya 15 kilowatts. 280 lang yan. Okay, so dito ako tingnan nyo. Papasin nyo 100% na siya, pero kung nakalagay sa kanya, AH is 280. So, hindi siya 300. So, ito isa sa mga napansin ko dito. First advertisement yung 300 na. 280 lang yan. Hindi ko sure kung ito ba talaga is rated ng 300. And then yung the rest is super AH. Naka-design lang siya na para hindi ma-overcharge yung mga batteries na ito. So yan, meron siya ditong maximum na 200 amps. So, ito yung 200 charging. So, charging siya is 200 amps. Pero ang program ko sa mismong converter natin is naka 100 lang. So, hindi naman tayo sumasagad ng hindi naman tayo sumasagad ng 200 para hindi nyo naman sila yung pinaka-cable natin sa kalibing converter natin. So, dito naman tayo sa mismong inverter natin. Pakita ko lang sa inyo yung setup ko. So, yan, papansin nyo 100% yung battery. Pero ang harvest natin is lagpas yan ng lagpas ng 3,000 watts yan So, ang battery kasi natin is puno na. And then, ang load lang naman ng bahay yan. Binuksan ko na nga isa pang aircon. Dalawang aircon na yan. Pero, wala. Daming tapon. So, yung 3,000 yan So, yung 2,000 watts na tinatapon na lang mismo yung inverter natin. So, ganun talaga kapag mano pa yan partidaan pa yan, maulap pa yan, madilim-dilim pa. So, malakas siya kahit na maulap. So, pakita ko lang yung pinaka-setup ko. So, sa battery settings ko, yan, number 1 yan. Itong unang-una yung pipiliin, lalo na kung hindi kayo masyado technical o maalam sa battery. So,
ito kung pang-professional lang yan, yung use bat settings saka yung use bat percentage settings. Yan isa, kino-configure yan kung gusto nyo talaga na medyo dated pa na ano. Pero tinry ko to, itong percentage na yun kasi gusto ko kontrolado ko lahat ng amperahe, yung float charge, voltage, saka yung pinaka-max voltage niya. Hindi siya nag-work dito sa mismong CSD battery. So mas nag-okay ako dito sa may lithium battery na lithium mode na yan. Then dito naman, yan, battery capacity nilagay ko 280 lang kasi 280 lang talaga to. And then yung max charge ko yan, 100 amps lang, hindi yan nalagpas ng 100. So more than 100 hindi na siya recommended. As per din, DAI manufacturer, ang pinaka-recommended talaga na max charge is 100 amps. Pero pwede niya itaas yun ng 120 amps. Pero kung ako nang tatanungin, huwag niyo nang itaas yan sa 100. Okay na yan. Then sa discharge, ganun din. So kung ano yung nilagay ko sa charge, ganun sa discharge. Pero naka-design naman yung battery natin na mag-discharge ng 200 amps. Pero ako, safe na ako din sa 100. Okay? So automatic yan, activated battery. Kasi meron tayong ginamit na CAN communication cable. So once na sinaksak mo yun, inon mo itong mismong hybrid, mag-activate yung battery. Itong no-bat na yun, hindi ang ginagamit na. May gamit na yun kapag wala ka talagang battery. Pero dahil sa setup natin yung hybrid, syempre, mag-add ka na rin sa battery as backup mo. So dito, yan sa battery settings na yan, in-uncheck ko lahat yan. Dito sa grid charge yan, chinekan mo to. So sa grid charge na yan, ginagamit ko lang yan as backup. In case talaga na wala talagang ma-harvest si solar panel, yan. Naka-program tong ano ko, mismong inverter ko na pagdating ng 230 hanggang 430, kapag talagang totally yung battery ko is mababa yung percentage, i-charge na yung battery ko ng 90%. So kukuha siya kay Meralco, i-charge yung battery ko para ano lang, may magamit kami pagdating ng gamit. Pero as of now kasi hindi ko pa hindi pa siya nag-charge totally ng galing sa mismong Meralco. Tinesting ko siya ngayon, okay naman para lang for the purpose na ma-check ko kung talaga gumagana. Pero yan, hindi ko pa nagagamit yan kasi nga lakas ng harvest ng battery natin ay ng solar natin. This one naman, ito isa sa mga pinaka-useful. Dito natin siniset kung kailan siya magkakatok. Yan, nakakatok ako ng 25%. Once na ang battery ko is na-reach na yung 25%, automatic katok na yan sa battery. Then itong low-bat na yan, 30%, notification lang yan, mag-a-alarm lang tong pinaka-inverter natin. Then, once na bumalik na yung ano natin, PV input o yung solar input natin, itong restart na to, tinatawag na to. I-charge niya muna yung battery. Kapag nag-shutdown siya, i-charge niya muna yung battery kung yung select niya dito sa 50%. Yung time na yun, na hanggat hindi pa niya nare-reach itong 50%, wala siyang kukuning power o wala siyang kukuning supplies from battery. Pero once na na-reach niya na itong 50%, doon na siya kukuha ng supply papuntang load. Okay? So, next, dito tayo sa may after dyan, sa battery settings, basic settings. Basic settings yan, more on ano lang naman siya, time sync, beep, auto dim. Ito, ina-uncheck ko yan. Kasi kapag once na nag-warning yan, tunog lang tunog tong ano, medyo maingay. Although may ano naman tayo, DAI Cloud app. Doon naman mag-notify sa cellphone natin, kaya kahit i-uncheck nyo na yan, okay lang. So, yan, time lang, tsaka language, yun lang. So dito sa warning yan, hindi naman siya nakadesign dito. Usually itong warning natin nakadesign lang siya sa may Pakistan, USA, tsaka UK. So, disregard nyo na yan. Dahil sa system warning, ito ang isa sa pinaka-importanting settings. So dito sa settings na to, yan, siniset ko yung max solar. Max solar ko, although 6,000 lang naman yung ano ko. Pero yung try na solar kasi, once na nagpipick yun, lumalagpas yun sa pinaka-rated niya. So kung 600 watts yung rated ng isang panel, lumalagpas yun ng 620 watts based dun sa ano, nakita ko sa YouTube. Tsaka bifacial kasi yung ano, yung panel ko. So possibly pwede siya mag-charge dun sa pinaka ano, ilalim niya. So may solar na sa ibabaw, may solar pa sa ilalim. So yun isa sa mga magagandang ano, features ng bifacial na mga bagong technology ngayon. And then aside from that, N-type yung binili ko. Yung N-type na yun, previously kasi P-type, mas tumatagal yung lifespan yung mga N-type na yun. Saka mas efficient yung mga N-type compare dun sa mga P-type na solar panel. So talagang maganda na yung mga bagong technology ngayon. Although may mga ano pa nga panel na kahit maanggian ng sanga or maanggian yung mga side part ng panel, nag-charge pa rin siya. Yun yung mga bagong nakita ko sa mga convention. Next, ito, chinecheck ko to. Number 1 yan, chinecheck yan. Hindi pala, yun yung siniselect ko. Zero export to CV, meaning wala akong binibenta papunta kay Meralco. Kung ikaw, magde-design ka ng hybrid system and then magpapanet metering ka, yan, i-check mo to.
Pero kung wala ka namang net metering, ito ang i-check mo. Then uncheck mo tong solar cell, uncheck yan. Kasi ito, yan, sineset ko na pinakamababa. Then ito, sinisiro ko yun. Then energy pattern, yan, syempre ang pinaka-priority ko dyan is load sa bahay. So pag ito kasi pinili mo, pina-priority ng hybrid inverter mo yung battery. Parang mapuno mo na yung battery bago mo na si load. So ito, ang ginagawa nito, pina-priority mo na si load, yung sobra, pinapato lang kay battery. Okay? So great thick shaping yan, hindi ko masyado ginagamit yan. Pero kung ikaw gusto mong i-limit yung ano, kunyari 4,000 watts lang yung pinapato ng ko, yan, limit mo, pwede naman. Next, ito isa pa to sa importante. Ito yung time of use ng battery yan. So kapag hindi mo chinekan to, hindi yan huhugot ng supply sa battery mo. So dapat naka-check yan kasi once hindi mo chinek yan, wala kang makukuha ng supply from battery. Although yung battery mo is naka 100%, wala kang makukuha. So ito yung sinasabi ko kanina. Chinikan ko to from 2:30 to 4:30. Kapag yung battery ko is low-bat pa rin at hindi pa rin napo-full charge yung solar panel, si Meralco i-charge niya yung battery ko hanggang 90% para lang meron akong magamit or backup pagdating ng gabi. Pero yung the rest yan, sinet ko ng mga 30, 60% yan. Automatic na yan. So ano yan, kukuha yan kay battery kapag kinulang lang yung supply sa solar panel or kapag wala na talagang supply si solar panel. Okay. Next, yan, system work mode. Siyempre, yan, ginagamit ko yan from Monday hanggang Linggo. Pero kung trip mo na hindi gamitin yan ng ano, kunyari, malis kayo ng bahay, yan, uncheck mo yung mga araw na yun. Pero kung tutuusin, kahit umalis kayo ng bahay, kung charge naman yung battery, it's better, leave nyo na lang yan by default kung yun na yung galaw. So yun lang naman pagdating sa may yan, isa sa mga pinaka-importante. Grid settings yan, usually ito di na binabago yan. Automatic na yan eh. So once kasi alpak mo na yung grid line mo, automatic na yan. Si mismong grid na yung si mismong inverter na yung nagde-detect ng settings para sa'yo. Wag mo nang gagalawin yan. Si ano na yan. Not unless kung talagang kakaiba yung yung mismong electric provider mo. Pero yan, hindi na ginagalaw yan. Lalo kung nakameral ko. Hindi na ginagalaw yan. Usually naman kasi dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin is grid frequency niya 60. Tapos ayan, by default, pinaka-safe na yan na input-output voltage 230 volts. So pwede mo siya ibaba ng 220 or pwede mo siya itaas ng 240. Pero as per Philippine requirement, tsaka yung mga appliances, standard nila is 230. Safe na yan, hindi na masisira yung appliances mo. Okay, so yan, hindi ko na ginalaw yan. Pero tinesting ko rin yan, pero mas recommended ko huwag nyo nang galawin yan kasi automatic na yan. Okay. So yun lang, pagdating sa advanced naman, yan, hindi ko na rin ginalaw yan. Tapos dito sa may gen port, ito kapag may generator kayo. Pero karamihan dito nang nagsisetup ng hybrid or ng solar hybrid setup, hindi na gumagamit ng generator. I think sa ibang bansa yan gumagamit. Then lastly, device info, yan mo makikita yung yan, ito pa yung bago, yung unang-unang araw na kasi wala pang charge yung battery ko. Makikita mo dito yung mga alarm tsaka fault nung na-detect ng inverter natin. And sa mga na-detect natin, na-reach na ng battery yung pinaka-cut off voltage niya, kaya nag-alarm ko mismo inverter. Kasi nga, wala naman charge yung battery natin. Ang na-charge ko lang in that time, 30% kasi nga, natapos kami is magagabi na. So yun lang naman about sa So kapag may mga tanong kayo, pwede nyo akong i-chat, pwede ko kayong tulungan. So yun lang. Okay, bye-bye, salamat sa panonood. Pero discuss ko din yung mga gastos reveal ko dito.